kaibigang Art Angel. Nandito ako ngayon sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa Quezon City. Nakapunta na ba kayo dito? Naku, daming pwedeng gawin dito. Pwedeng mamasyal, pwedeng mag-picnic, pwede rin maglaro sa may lagoon, at pwedeng maghanap ng kakaiba at kapanapanabik na art adventures. At yun ang gagawin natin ngayon dito sa Art Angel. Kaya samahan niyo ako ha, huwag kayong aalis. Tara na! Alam nyo ba na pag namasyal kayo dito sa park, ang dami-dami nyo makikita. Iba't ibang klase ng puno, halaman, at yung mga hayop sa ating kagubatan, di ba? Bata, anong ginagawa mo dyan? Ate Pia, wag po kayo maingay. Nanguhuli po ako ng mga paru-paro. Oh, ba't ka naghanap ng paru-paro? Kasi po paglalaroan ko po eh. Naku, hindi dapat pinaglalaruan yung paru-paro. Sila yung nagpapadami ng bulaklak. Ganun po ba? Eh, paano po yun? Eh di, alam ko na. Gagawa na lang tayo ng paru-paro na pwede mong paglaruan. Kanino po tayo magpapagawa? Eh dito sa kaibigan ko, tara, puntahan natin. Melody? 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 Naku, nasaan na kaya yun? Ate Pia, laki ng bulaklak. Ay, niloloko mo naman ako eh. Hindi yan bulaklak. Si Melody yan, oh. Melody. Akala ko hindi niyo ako makikilala eh. Oh, pasado ba? Ha? Oh, nagmumukha ba akong parang isang mahalimiyak na bulaklak? Pwede na. Sige, pwede na. Kanino ko yun? Hindi, tika, Melody. Ito kasi yung kaibigan ko, si David. Ay, hi David! Kumusta ka? Okay. Ayan, kasi Melody, magpapatulong sana kami gumawa ng paru-paro na laruan. Pwede ba yun? Pwede, sige. Nga pala, tamang-tama. Kasi, di ba nakikita niyo nakabulaklak ako nito? Meron ako may tutulong ganung laruan sa inyo. Isang paru-parong lata. Ayan, para matching dun sa bulaklak. Tama! Sige, tara! Halika na, dali! Okay, ano ba yung mga materyales natin? Eh, dahil nga lata, dapat meron tayong dalawang lata. Iba't ibang kulay ng art paper. Mga cardboard. Kailangan natin ng glue at mga gunting, cutter, lapis, tali, mga stick, patpat, at Martilyo at pako. Handa ka na ba, David? Oo. Ayun, ako rin handa na. Sige, umpisahan natin. Kumuha tayo ng lata. Ang unang gagawin, balutan ng art paper ang lata. Isukat ang art paper sa paligid ng lata. Markahan ng lapis ang papel at saka ito gupitin. Teka muna. Tandaan, humingi ng tulong kina ate o kuya sa paggamit ng gunting. Mabuti na ang nag-iingat. Gamit ang glue, idikit ang art paper sa paligid ng lata. Siguraduhin ninyong lapat na lapat at eksakto ang sukat ng art paper sa lata. Okay, very good. Kapag nabalutan na ang lata, gumupit naman ng maliliit na piraso ng art paper na may iba't ibang kulay. Natin ang pagsukat. Tapos, isa-isa itong idikit sa paligid ng lata. Paano yan, Melody? Kung wari, kulang na yung art paper, pwede bang gumamit ng ibang klaseng papel? Pwede. Tapos, itabi muna ang lata. Kunin ang karton at itupi ito sa gitna. Gumuhit dito ng hugis pakpak ng paru-paro at saka ito gupitin. Teka muna. Mag-ingat lang muli sa paggamit ng gunting. Bilang ka na tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, may pakpak. Ayan, dalawa na siya. O nga, Ayan. doble siya para hindi kailangan dalawang beses ng gunting.
Tama! Pagkatapos, gumuhit din sa art paper ng parehong pattern ng ginupit na pakpak. Gupitin ito at idikit sa karton na pakpak. Pwede nyo ring lagyan ng iba't ibang hugis sa disenyo ang pakpak ng latang paru-paro ninyo. Okay, tapos na yung pakpak ko. Tapos na yung sa'yo, David. Oo, tapos na rin si David. Gamit ang glue, idikit ang karton na pakpak sa magkabilang bahagi ng lata. Siguraduhin ninyong pantay ang pagkakadikit ng dalawang pakpak, ha? Din. Para ito malaruan talaga ng mainam ng ating mga bata, ng ating mga anak, ay kukuha tayo ng pako. Kunin ang martilyo at pako. Gagawa naman tayo ngayon ng butas sa ibabaw at ilalim na bahagi ng lata. Dapat magkatapat ang gagawin nating butas sa lata. Teka muna. Humingi ng tulong sa mas nakatatanda kapag gumagamit ng pako at martilyo. Mabuti na ang nag-iingat at baka mapukpok pa ninyo ang daliri ninyo. Pagkatapos butasan ng lata, kunin ang stick at ibuhol ang tali sa dulo nito. Ipasok ang stick sa isang butas ng lata, itagos ito sa kabilang butas at doon kunin ang dulo ng tali. So yung barbecue stick, gagamitin natin na parang karayom. Para siyang karayom, tama. Okay. Kunin ang magkabilang dulo ng tali, ibuhol ito at saka ikabit sa patpat. Pero bago paliparin ang paru-parong lata, iguhit muna natin ang mukha niya. Ayan, gawa na ang ating paru-parong lata. Pwede mga kayong gumawa na kung iba-ibang mga insekto na lumilipad. Tulad ng tipaklong, tulad ng bangaw nga. O kahit nga tutube, o ibon man, pwede rin. Ayan, di ba? Ayan, o David, hindi mo na kailangan manghuli ng mga paru-paro, ha? Salamat, Ate Pia. Hulog ka talaga ng langit. Paano gumawa ng paru-parong lata? Mga kailangan, lata ng gatas, karton, art paper, garter o tali, mahabang kahoy o patpat, gunting, martilyo, pako, glue. Una, balutan ng art paper ang buong lata. Pagkatapos, gumupit ng maliliit na piraso ng art paper na may iba't ibang hugis at kulay. Isa-isa itong idikit sa paligid ng lata. Tandaan, huwag kalimutang humingi ng tulong kapag gumagamit ng gunting. Gumupit din ng hugis pakpak sa karton. Dikitan ito ng art paper at lagyan ng iba't ibang disenyo. Idikit ng glue ang karton na pakpak sa magkabilang bahagi ng lata. Gamit ang martilyo at pako, gumawa naman ng butas sa ibabaw at ilalim na bahagi ng lata. Siguraduhin magkatapat ang butas na gagawin. Tandaan, humingi ng tulong sa nakatatanda sa pagbutas ng lata. Ibuhol ang tali sa dulo ng stick. Ipasok ang stick sa isang butas ng lata at kunin ang dulo ng tali sa kabilang butas. Kunin ang magkabilang dulo ng tali, ibuhol ito at saka isabit sa patpat. Iguhit ang mukha ng paru-paro. Ayan, gawa na ang ating paru-parong lata. O di ba madali lang gumawa ng laro ang paru-paro? Subukan nyo rin, ha? Bubuig na bilog. Paugong-ugong, patalbog-talbog. Bzz, bzz. Bubuig na bilog. Paugong-ugong, patalbog-talbog. Wow! Naku, bata, anong ginagawa mo? Magpa-practice po akong tumula, Ate Pia. Tumula? Dito? Bakit? Anong meron? May program po kasi dito mamaya sa Bayang Pagbigkas. Sa bayang pagbigkas, ano naman yung papel na gagampanan mo? Ako po yung bubuyog. Bubuyog! O di simpleng-simple lang yun. Ang dali namang gumanap ng bubuyog, di ba? Opo, kaso nga lang po meron pong isang mahirap eh. Bakit? Anong mahirap doon? Costume po, hindi ko po alam kung paano gumawa. Naku, paano nga ba yan? Teka, ha? Alam ko na. May kaibigan ako, gumagawa siya ng costume ng bubuyog. Pwede kanyang tulungan. Sige, puntahan natin. Tara! Ano kaya yun? Nasaan na kaya si Russell? Sabi ko kasi dito kami magkikita eh. Ayun! Ayan si Russell. Maraming magic hair dito. Hi, Russell! Oh, kumusta? Mabuti, kamusta na? Ayan, Russell, kasama ko yung kaibigan ko si Choco. Magpapatulong sana kami sa'yo. Kasi magpapatulong sana kami. May kailangan siyang costume na pambubuyog. Costume na pambubuyog. Sige, madali lang yan. Talaga? Pwede tayong gumawa? Kaya mo yun, Choco? Sige, tara. Umpisahan natin. Tara. Gagawin natin ngayon ay bumblebee. Tatlo ang kailangan nating
gagawin natin. Una yung katawan, pangalawa yung antena niya, yung mga bee may antena, pangatlo yung kanyang wings. Kailangan natin ng isang kahon, dilaw at itim na kartolina, pandikit, alambre, papel de hapon, 2 ping-pong balls, 2 straw at pintura. Paano yan, Russell? Paano kung hindi kumpleto yung materyales? Meron ba tayong mga alternatibo? Oo, marami tayong pwedeng magamit, no? Lalo na pag nasa loob ka na ng bahay, ang dami kang pwedeng makuha. Halimbawa, yung ping-pong ball, pwede siyang crumpled paper lang na ikakabit natin sa straw. Yung mga colored paper mo, pwedeng mga colored magazine na luma na, pwede mong gupitin at yun ang gagamitin natin para mag-shape. Yung karton naman, kahit anong karton, pwede mong gamitin. Kahit karton ng gatas, tama sa katawan mo. Ang una nating gagawin, gupitin ang 4 na flaps o takip sa ibabang bahagi ng kahon. Sa itaas na bahagi, 2 flaps lang ang gupitin para may matira pang 2 flaps. Pagkatapos, itupi ang kahon. Ito ang magiging katawan ng ating bubuyog costume. Teka muna. Tandaan, humingi ng tulong kina ate o kuya sa paggamit ng gunting. Mabuti na ang nag-iingat kaysa magkasugat. Gupit na natin yung balikbayan box. Ito ngayon magiging katawan ng costume mo. Kunin ang dilaw na kartolina, isukat ito sa kahon at idikit sa buong kahon. Nilagay mo sa... Paano ba natin naiwasan yung mga bula? Pag nagkabit ka, simulan mo sa isang parte muna, tulad ng dito sa taas, pababa. So, kailangan ididiin. O, ididiin mo, pababa. Para kang nagpa-plancha, Joko. So, anong susunod natin gagawin ngayon? Susunod natin, gagawin na ngayon natin yung black na stripe. Tapos, gagawa naman tayo ngayon ng stripes para sa dilaw na katawan ng bubuyog. Pwede rin kayong gumawa ng ibang disenyo na gusto ninyo. Gumupit ng mga pahabang piraso ng itim na kartolina. Ngayong may 10 na tayong stripes na black, handa na nating idikit ngayon sa Sa katawan. katawan. Okay. So, ganito ang itsura, magiging itsura niyan. Sige, tulungan natin si Kuya Russell, Joko. Ganyan. Pagkatapos, isa-isang idikit ang mga pahabang piraso ng itim na kartolina at punuin nito ang buong kahon. So, gawa na yung katawan ng bumblebee. Mamaya natin isusuot. Ang susunod na gagawin muna natin yung pakpak ng bee. Para sa pakpak ng bubuyog, kunin ang alambre. Okay, ang gagawin natin, gawa tayo isang malaking bilog. Teka muna. Mag-ingat sa pag-ikot at pagpilipit ng alambre. Mas mabuting humingi ng tulong kina ate o kuya. Hawakan mo, Ate Pia, dyan sa dulo, ha? Gumawa ng malaking hugis bilog sa alambre. I-twist o ipilipit ito para maging hugis number 8. Siguraduhin pantay ang alambreng pakpak ninyo, ha? Tapos, gumupit ng papel de hapon at idikit ito sa alambreng pakpak. Parang kapalamanan mo. Pwede ninyo ring kulayan at lagyan ng iba pang disenyo ang mga pakpak para mas maganda. Ate Pia, sa kabila. Ito magiging itsura niyan pag nilagyan mo pa ng glitters na gold. So pwede rin nating iba-ibahin yung Iba-ibang kulay. Para sa antena ng bubuyog costume, gumupit ng pahabang piraso ng kartolina. Isukat sa ulo ninyo para siguradong kakasya ang haba nito. Itong design na gawin natin. Dikitan natin ng yellow. 30 minutes sa matagal na yung pagpapatuyo. Tapos, butasan sa gitna ang 2 ping-pong balls gamit ang dulo ng lapis. Teka muna. Mag-ingat kayo sa pagbutas ng bola, ha? Humingi ng tulong kina ate o kuya. Kulayan ang ping-pong balls. Pagkatapos, itusok sa loob ng butas ang mga straw at ikabit ito sa pahabang piraso ng kartolina. Ngayon, pwede natin ikabit ngayon, antena. pagkabilang dulo, yung ating antena. Okay. Ngayon, gawa na ang katawan, pakpak, at antena ng ating bubuyog costume. Pwede na natin itong buuin. Kakabit natin yung pakpak sa likod. Okay, sige. Okay. Ikabit ang mga pakpak sa gitna ng kahon. Talian ng garter ang magkabilang flaps na natira para maisabit ito sa liig. Itong garter, kakabit ulit natin ito. Magkasali na kayo. Ayan, ang Okay. kulang na lang sa'yo, yung iyong antena. Ayan. Wow! O, di ba? Ganda. Kompleto na yung Kompleto costume na niya. yung bubuyog costume na gawa sa kahon. Salamat po kay Russell. Wala ka naman. Marami din po salamat, Ate Pia. Talaga hulog po kayo ng langit. Paano gumawa ng bubuyog costume? Mga kailangan
karton o lumang kahon, dilaw at itim na kartolina, pandikit, alambre, papel de hapon, 2 ping-pong balls, 2 straw, at pintura. Una, gupitin ang flaps o takip ng kahon, maliban sa 2 flaps sa itaas na bahagi nito. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Dikitan ng dilaw na kartolina ang buong kahon. Gumupit din ang pahabang piraso ng itim na kartolina at idikit din ito sa paligid ng kahon. Gumawa ng isang malaking bilog sa alambre. Ipilipit ito hanggang maging hugis 8. Gumupit ng papel de hapon, idikit ito sa alambreng pakpak at kulayan. Mag-ingat sa pag-ikot at pagpilipit ng alambre. Tapos, gumupit naman ng pahabang kartolina ayon sa sukat ng inyong ulo. Butasan sa gitna ang ping-pong balls. Mag-ingat sa pagbutas ha! Kulayan ang ping-pong balls. Pagkatapos, itusok sa butas ang straw at saka ikabit sa pahabang piraso ng kartolina. Pwede nang ikabit ang pakpak sa katawan ng bubuyog. Lagyan din ng garter ang natirang 2 flaps para makagawa ng sabitan sa liig. Isuot sa ulo ang antena at may bubuyog costume ka na. Bubuyog na bilog, paugong-ugong, patalbog-talbog. Bubuyog. Hello, Ate Pia. Ako si Miguel Magbitang. Ito ay 8 taong gulang. Mahilig ako mag-drawing, magsulat, at sumali sa mga art contest. Nung 5 years old ako, sumali ako at nanalo ng first prize sa Placemat Art Contest. Ang drawing ko para doon ay 2 bata na naglilinis at nagtatanim ng bulaklak. Nung grade 2 ako, nanalo ako sa prose writing contest. Sinulat ko kung paano kami magrosaryo dito sa bahay. Nahilig akong tumingin sa mga librong may drawing. Ang hilig kong i-drawing ay ati-atihan. Nagamit ko sa pag-drawing ay ang felt paper at oil pastel. Nandito mag-drawing ng ati-atihan. Ang ginagamit kong pang-outline ay puti. Gina-drawing ko ngayon ang parte ng mukha niya. Tapos dito ilalagay ang Santo Niño. Kailangan ditong may corona. Susunod din iguhit ang katawan ng ati-atihan. Tapos ang katawan ng Santo Niño. Susunod, ikukulayan ko na. Kukulayan ko ngayon ang disenyo ng sombrero. Ito naman ang disenyo ng braso niya. Nilalagyan ko naman siya ng kasama. Ang pag-drawing nito ay katulad rin ng isa. Ako si Miguel Magbitang at art ko to. O mga bata, nagustuhan niyo ba yung mga art adventure natin ngayong araw na ito? Di ba nakagawa tayo ng laruang paru-paro sa tulong ni Ate Melody at costume na bubuyog sa tulong ni Kuya Russell? Talaga naman kasing kakaiba at kapanapanabik yung art adventures natin dito lang sa Art Angel. So hanggang sa susunod sasamahan niyo ulit ako. At tandaan, dito sa Art Angel, kung kaya nating isipin, kaya nating gawin. Ako si Ate Pia Arcangel, ang inyong Art Angel. Bye!